Sa aming espesyal na handog para sa Buwan ng Kababaihan, tampok sa ating docuserye ang isang obra maestra ng dalubhasang pintor na si Juan Luna. Yan po ay ang La Bulaqueña. Kahapon nalaman natin ang kwento ng isa sa mga babaeng pinagbasihan nito, si Maria Rodrigo o mas kilala bilang Iyang. Pero sandali lang, Kuya Kim, may iba pa raw babae siyang naging inspirasyon ni Juan Luna para mabuo ang obrang ito. Samahan nating tuklasin yan sa docu-seryeng hatid ni Kapuso Primetime Princess, Barbie Forteza. Sa pagbisita ko sa pambansang museo para makita ang ilang mahalagang sining ng ating kasaysayan, nakilala ko ang isang pambihirang babae. Marami ang nag-akala na ang babae sa larawan ay si Maria Clara. Isang pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere dahil sa kasuotan nito. Ang babae sa larawan ay kinilala bilang La Bulaqueña, isa sa maituturing na obra maestra ng dakilang pintor na si Juan Luna. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng damit. Sobrang detailed. Ang nakapukaw ng atensyon ko ay yung singsing. Nagulat ako na may singsing. Ito ba ay singsing na ibig sabihin ay ipinagkasundo siya sa ibang lalaki? Kaya may papaliwanag din natin ang emosyon ng La Bulaqueña na parang nangungulila sa totoong pagmamahal. Tulad ng misteryong bumabalot sa sikat na painting na Mona Lisa sa Paris, hindi rin kilala ang tunay na katauhan ng La Bulaqueña. Bukod sa kanyang bilugang muka at mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi, kulot na buhok at malalagong kilay, walang tiyak na pagkakakilanlan sa La Bulaqueña. Tila sadyang itinago sa kasaysayan kahit man lang ang kanyang tunay na pangalan. Dahil itinuturing na isang obra maestra ang La Bulaqueña, maraming haka-haka na naging mahalagang bahagi ng buhay ni Juan Luna ang babae para malikha niya ang napakagandang larawan nito. Sa paglipas ng maraming taon, 129 sa katunayan, nananatiling tikom ang labi ng La Bulaqueña sa kanyang tunay na pagkatao. Sino nga ba ang La Bulaqueña? Isang taal na Bulaqueña si Emiliana. Ngunit ang marahil na higit na nagpatingkad sa kanyang pagkatao ay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay si Bonifacia Iriarte Trinidad na mula sa isang prominente at mayamang angkan. At ang kanyang ama ay si Antonio Piernavieja na isang Espanyol na praile. Bilang isang praile, makapangyarihan at maimpluwensya si Antonio Piernavieja. Siya raw ang nagpatayo ng kumbento ng simbahan ng San Rafael. At pinaniniwalaang pati ang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Baliwag at San Rafael. Ang praileng si Antonio rin ang pinaniniwalaang inspirasyon ni Dr. Jose Rizal para mabuo ang karakter ni Padre Bernardo Salvi sa Noli Me Tangere. Bukod sa kanyang bilugang muka at mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi, kulot na buhok at malalagong kilay, walang tiyak na pagkakakilanlan sa La Bulaqueña. Tila sadyang itinago sa kasaysayan kahit man lang ang kanyang tunay na pangalan. Isang taal na Bulaqueña si Emiliana. Ngunit ang marahil na higit na nagpatingkad sa kanyang pagkatao ay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay si Bonifacia Iriarte Trinidad na mula sa isang prominente at mayamang angkan. At ang kanyang ama ay si Antonio Piernavieja na isang Espanyol na praile. Bilang isang praile, makapangyarihan at maimpluwensya si Antonio Piernavieja. Siya raw ang nagpatayo ng kumbento ng simbahan ng San Rafael. At pinaniniwalaang pati ang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Baliwag at San Rafael. Ang praileng si Antonio rin ang pinaniniwalaang inspirasyon ni Dr. Jose Rizal para mabuo ang karakter ni Padre Bernardo Salvi sa Noli Me Tangere.
Ito kasing parokya ni San Juan de Dios ay dating bisita lang ng Kingwa Plaridel. Nagsarili lang to noong 1750 na naging isang parokya ng San Juan de Dios. At ang natalang unang kura paroko dito sa simbahan nito ay si Antonio Piernavieja. Si Father Antonio Piernavieja ay taga Spain. Pinaniniwalaan na dito naganap yung magpapakasakit ng mag-inang Basilio Crispin at Sisa. Ang daming kabanata sa Noli Me Tangere na tumutukoy dun sa mag-iina na yon. At pinaniniwalaan na dito sa San Rafael naganap yon. Dahil sa mga pangyayaring nakita dito sa San Rafael na kahawig ng pangyayari na naganap noong panahon ni Antonio Piernavieja. Sinasabi, alupit si Antonio Piernavieja na nagawa talaga daw na pahirapan yung dalawa na naging resulta ng pagkamatay ni Crispin. Ito na po yung tinatawag natin na room na kung saan, believed to be, dito pinahirapan si Crispin. So ito, believed to be, yan yung bakas ng kamay ng dugo ni Crispin nung siya pinahihirapan. Pagka mayroong pinahihirapan at kung sakasakali naman namatay, yan na lang namin. Ginawa siyang bishop ng mga Katipunero. Yun pala nagsusumbong sa mga Espanyol. Kaya yun, namatay siya doon. Yung isa naman, sabi, nakapatay siya ng 2 tao during his term sa Bulacan. Kaya nailipat siya sa Cavite. Controversial talaga. Controversial si Antonio Piernavieja. Bagamat lihim daw noon ang totoong katauhan ni Emiliana na anak siya ng isang paring Espanyol, alam daw niya na si Fraile Antonio ang kanyang ama. Ang Fraile raw mismo ang nagturo kay Emiliana na maging relihiyosa at bumasa ng pasyon. Relihiyoso, in a sense. Siya ka-conservative kasi hindi raw pinapalabas ng bahay masyado si Emiliana at kung sumilip man ng bintana, yun man lang hindi siya pinapayagan. Ganun ang parang pagkakakilala ko kay Antonio Piernavieja. Dahil konserbatibo ang pamilya, tumutol daw ang mga magulang ni Emiliana noong ligawan ito ng nuibyudo ng si Juan Luna. Bukod kasi sa mahigit 20 taong agwat ng kanilang edad, balitang-balita ang kaugnayan ni Luna sa pagkamatay ng kanyang asawa at biyanan. Habang nanliligaw raw si Juan Luna kay Emiliana, niregaluhan daw niya ito ng kanyang mga ipininta at guhit kamay na larawan, kabilang na ang Labulaqueña. Ibang mga regalo ni Juan Luna sa kanya, na-identify daw na Pintado por Luna. May nakasulat sa likod. May ibang pang paintings si Emiliana, hawak din ng mga relatives namin. Under the tutelage of Juan Luna yan. Naging estudyante rin daw ni Juan Luna si Emiliana at tinuruan nitong gumuhit. Tulad nito. Bale, naging teacher ni Emiliana si Juan Luna. Tinuruan niyang mag-painting si Lola Emiliana, private tutor. Doon nagkaroon ng crush ng feelings si Juan Luna kay Emiliana. Dito niya ginawa ng mga sketches, paintings. Pero dahil sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, napilitan daw si Emiliana na ibenta ang Labulaqueña sa halagang 200 pisong katumbas ng Japanese military notes. Hanggang humantong ang Labulaqueña sa palasyo ng Malacanang. Sinubukan daw ni Emiliana na bawiin ang Labulaqueña noong rehimeng Marcos pero nabigo siya. Nanatili sa Malacanang ang Labulaqueña hanggang maganap ang EDSA Revolution noong 1986. Nung panahon naman ni Marcos Sr., tinry niyang kunin ulit. Kaya lang, hindi nagtagumpay yung pagkuha muli ng painting. Siguro dahil na rin na Trinidad din ang nanay ni Imelda, maaaring yun ang pwedeng may connecta doon. Namatay si Emiliana noong 1971 sa edad na 73. Hindi na muling napasa kamay ni Emiliana ang Labulaqueña. Ako, oo, naniniwala akong siya nga ang lola ko dahil may mga
photographs kami na hawak. Pag tinignan mo nga naman, ay, kamukha ka naman. Makikita mo yung likeness nung photos saka nung painting mismo. Ay, si Emiliana nga to. Yung ilong, yung mata, yung kilay, na siya yun. Mula sa ilang larawang nasa pag-iingat ng mga apo ni Emiliana, makikita ang malaking pagkakahawig niya sa Labulaqueña. Siya na nga kaya ang babae sa larawang ipinunta ni Juan Luna? Bukod kina Iyang at Emiliana, may isa pang babae na maaaring pinagbasehan daw ni Juan Luna ng kanyang obra, si Paquita del Rosario ng Binondo, Maynila. Ang kanyang kwento, ang susunod naming ilalahad. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasehan ni Juan Luna sa Labulaqueña. Naniniwala ako na siya na nga yun. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung mag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. May namatay pala dahil sa kanyang kamay. Parang ang lungkot ng mukha niya. Ito, may ebidensya kaming magpapatunay na siya yung nasa painting.